po, maraming salamat sapagkat tayo po muling magkakasama-sama sa taong ito. At tayo po ngayon ay nasa ikadalawa ng topic, mga dahilan ng pasasalamat at mga dalangin. Kami po ay nagagalak sapagkat sa loob ng ilang mga taon na, lalo na po doon sa mga sumusubaybay sa atin, magbuhat pa nung itatag ang Solid Rock Ministry, kayo po ay nandiyan pa rin. At ngayon po, 2026, kami po ay umaasa na patuloy po tayong magkakasama-sama. Kagaya po ng aking sinabi, tayo po ay nasa ikalawang topic na ng quarter na ito, mga dahilan ng pasasalamat at mga dalangin. Amin po ipinangako na ngayong taong ito, tayo po ay muling babanggit ng mga pangalan na atin pong makakasama sa talakayang ito. Mirasol Jerez, Frederick, Mary Jane Tornilla, Benjamin Tacos, Maria Bacan, Daro Vlog, German Marasigan, Ezequias Bobiles, Nesitas Estubo, Lorena Puma, Leo de Abinido Sr., Ciel Tim, Lobel Labinya, Daquel Delino, Margie Bandol, Christian Marti, Satong Romero, Manuel Valdesco, Normelinda Baguhin, Manuel Austria, Lucero Soblatin, Feli Gallardo, Franz Sosa, Eric Obog, Raquel Delino, Nesitas de la Roca, Elegine Taiko, Ricky Cabonegro, Denden Ruel, Mias Agapay, Venus Panaglima, Raquel Delino, Noel Bombeo, Alwin Bautista, Aida Almasco, Leonardo Padriquela, Emilio de la Cruz, Joshua Hope Tornilla, Victor Abelidas, Mirna Medina, Lea Santos, Lito Manalo, Florinda Custodio, Loida Pilipina, Orlan Aklan, Miles Orpia, Kaadlawon JP, Adoracion Sarmiento, Marlon Magsayo, Rosana Elcano, Marilo Soco, Ronel Castillo, Amel Pestanas, Moises Albuera, and Inda Narsoles. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kahit papaano po nakakatulong ang ating programang ito sa inyo. At i-special mention ko po ang Bagasbas Adventist Church. Ganun din po ang Binsons SDA Church. Ito pa rin po ang kanilang ginagamit sa kanilang lesson review. Kami po ay bumabati sa inyong lahat ng Happy New Year. At sana po patuloy nating tangkilikin, subscribe, i-share ang ating pong programang ito. Ang ating pong topic, mga dahilan ng pasasalamat at mga dalangin. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling nagpapaabot ng aming papuri sa inyong banal na pangalan. Salamat Panginoon sapagkat ginagabayan mo po ang programang ito na magpahanggang sa ngayon ay nakakatulong po at ginagawang source ng pag-aaral ng inyong banal na salita ng inyong mga anak. Sana Panginoon, patuloy po nawa kaming tulungan, maunawaan ang lahat ng mga bagay na nais ninyong iparating sa amin sa pamamagitan ng programang ito. Pagpatawad po kaming mga kasalanan at ang gabay po nawa ng Holy Spirit ang patuloy po namin makasama sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin makikita po natin sa Filipos 1:6. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Si Pablo ay laging nagpapasimula sa kanyang mga sulat ng pagbati at nagpapasalamat. Colossus 1:2 and 3. Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colossus, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama na ating Panginoong Jesucristo sa aming panalangin para sa inyo. Tayo man ay napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos at marami rin tayong dapat pinasasalamatan. Sapagkat ang mabigyang pansin ang paglilingkod ng sinuman ay nagbibigay ng malaking inspirasyon sa isang naglilingkod. Titingnan natin ngayon ang mga bagay na ipinagpapasalamat ni Pablo at ang kanyang mga dinadalangin at aalamin natin ang mga kahalagahan nito. Tayo po ngayon ay meron lamang dalawang katanungan
Subalit mahaba-haba po ang ating discussion sapagkat ang dalawang katanungan pong ito ay merong marami-raming sagot. Number 1, ano-ano ang mga kadahilanan ng pagpapasalamat ni Pablo tungkol sa mga mananampalataya? At number 2, ano-ano ang idinadalangin ni Pablo at gaano ito kahalaga para sa atin? Uulitin ko po ang question number 1. Ano-ano ang mga kadahilanan ng pagpapasalamat ni Pablo tungkol sa mga mananampalataya? Alright, ating pong pag-aaralang mabuti ngayon. Tingnan po natin sa Filipos 1:3 hanggang 8 ano ang sinasabi. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalaala na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaig ako na patungkol sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ay mabuting gawa. Na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. 7. Gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso palibasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang, at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Kristo Jesus. Yan. So ang una po na kahilingan o pinagpapasalamat ni Pablo ay ang pakikisama ng mga taga-Filipos sa gawain. Alam po ninyo, napakahalaga nito na tayo ay makisangkot sa gawain. Kaya ang ating pong General Conference ay parating idinidiin yung total membership involvement. Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan nito, tayo ay lalago. Malibang tayo ay makisangkot sa gawain ng pangangaral, pagbabahagi ng salita ng Panginoon, kailanman hindi lalago ang ating pananampalataya, ang ating mga karakter. Kaya ito po'y napakahalaga. Naaalala ko tuloy nung kami ay nasa isang distrito na kung saan kami mahal na mga kapatid. Subalit napansin ko na kapag wala kami yung kanilang mga appointment para sa Bible study, ay sasabihin sa sunod na lang po kasi pagbalik na lang ninyo. Alam po ninyo, ako'y hindi natuwa. Masaya sana na kami sama-sama. Subalit ang wika ko sa aking may bahay, dumating tayo rito, marunong silang mag-Bible study, aalis tayo, wala na silang alam. Bakit? Ay iniaasa sa atin lahat yung pagtuturo. Kapag wala tayo, sa sunod na lang na pag andito na kayo. So sabi ko, hindi maganda. At yun ang dahilan kung bakit ang sabi ko sa aking may bahay, umalis ka rito, mag-aral ka sa Nagavio kasama ng ating panganay na anak sapagkat ayaw ko na ang mga kapatid iiwanan natin dati marunong na sila ay magturo sa banal na kasulatan, darating ang araw hindi na sila marunong. Sapagkat sila mismo ang nagkwento sa akin na yung nakaraang ikang pastor tuwang-tuwa sa amin kasi buwan-buwan pupunta siya rito sa amin para magbautismo. Ay ngayon kung wala kami ay hindi muna, ipupuspon muna yung pag-aaral ng Biblia dun sa kanilang mga kaibigan. At hindi ko po yun nagustuhan sapagkat alam ko na malaking kapinsalaan sa mga kapatid yung sila ay nagiging tagapakinig lamang. Bagamat marahil ay nagugustuhan nila yung aking pamaraan ng presentation, subalit hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, sila mismo ay gumagawa. At ito yung idinadalangin ni Pablo. At ito yung kanyang ipinagpapasalamat sapagkat yung mga taga-Pilipos ay masigla na kasama sa pagbabahagi. Kahit si Pablo ay nasa bilangguan, patuloy ang kanilang pagtuturo. Kaya parati silang naalaala ni Pablo sapagkat sila'y mga masipag. At ang wika ni Pablo,
yung nag-umpisa sa inyo, nagsimula sa inyo ng mabuting gawa, ito ay kanyang lulubusin sa inyo. Tingnan pa po natin sa Kolosas 1:3 hanggang 8. Ano ang sinasabi? Nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Kristo na kayo'y laging idinadalangin. Nang mabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ayon sa inyong natutuhan kay Epapras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin, na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Ayan. So mga minamahal, ang pangalawa, yung pananampalatayang nakikita sa pag-iibigan sa isa't isa. Alam po ninyo, ito ay napakahalaga sapagkat ang sabi ng Panginoon, dito makikilala ng lahat na kayo ay tunay na aking mga alagad kung kayo'y mayroong pag-ibig sa isa't isa. At alam po ninyo, ito'y nangyayari lamang kapag tayong lahat ay nagiging kasangkot sa gawain. Sapagkat amin pong naobserbahan na kapag mayroong hindi nakikisangkot sa gawain, yung hindi nakikisangkot, sila yung mahilig mag-criticize. Ano po? Sa halip na makatulong, sila pa yung nagiging dahilan ng discouragement ng mga kapatid sapagkat sila yung maraming nakikitang mali at maraming nakikitang dapat sana ganito, ganyan ang ating ginawa. Dapat ang inyong sinabi, ganito. Yan yung mga gawain ng hindi nakikisangkot. Hindi mo makikitaan ng pag-ibig o pakikipagkaisa sa mga kapatid sapagkat hindi nga kasangkot. Natandaan ko tuloy yung sinabi sa akin ng aking professor noon sapagkat ako'y inassign sa isang iglesia bilang student church pastor. Napansin ko na kapag nagsalita yung elder, katabi ko yung personal ministry leader, ang daming sinasabi at nakagalit doon sa mga sinasabi ng elder. Wala naman ako naririnig na mali. Nung yung elder naman ang nakaupo sa tabi ko at yun namang personal ministry leader ang nagsasalita sa unahan, ang dami ring comment nung elder. So, tinanong ko ang aming professor, Sir, bakit kaya ganon? Wala naman ako naririnig na hindi maganda sa sinasabi, pero bakit galit yung aking nakakatabi? Ang wika niya sa akin, bigyan mo ng gawain. Kapag walang gawain, sadyang ganyan ang nangyayari. So, napakahalaga po na talagang makita sa atin yung pag-iibigan sa isa't isa. At ito ang malaking pagpapasalamat ni Pablo kapag mayroon ito. Sapagkat ito, nagpapatunay na tayo nga ay tunay na mga alagad ng Diyos. Madaling sabihin, tayo ang tunay na iglesia, nasa atin ang katotohanan. Datapwat kapag hindi nakita sa pag-iibigan sa isa't isa, walang maniniwala na tayo nga ang tunay. Opo, ngayon naman po sa ikalawa nating tanong, ano-ano ang mga idinadalangin ni Pablo at gaano ito kahalaga para sa atin? So tingnan po natin sa Kolosas 1:9 at 10 ano ang sinasabi. Dahil dito, kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ayan. So dito po, ang idinadalangin ni Pablo ay magkaroon sila ng pag-ibig sa pagkaalam ng kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, tayo, parati tayong nananalangin, ang dami nating ipinapanalangin, mga bagay
na maaaring mabili ng salapi. Halimbawa, magandang tahanan, magandang bahay, magandang sasakyan, o mga bagay-bagay na iniisip nating kailangan natin sa buhay. Ito po ay hindi masama. Subalit, ang lahat ng ito ay pawang maiiwan lang sa lupang ito. Kahit pa yung hinihiling natin na mabuting kalusugan, maganda yon. Datapwat pagbabalik ng ating Panginoon, ang ating lupang katawang ito ay babaguhin. Datapwat ang isang bagay na hindi maaring baguhin ay ang karakter. Yung pong ating karakter, yun lang ang madadala natin sa kalangitan. Kaya nga ang wika ni Ellen G. White, godliness, godlikeness is the goal to be rich. Yun po ang dapat nating maabot. At bihirang-bihira na idalangin natin na sana mabago yung ating karakter. Bakit? Satisfy na tayo sa ating karakter. Subalit kagaya ng Iglesia sa Laodicea, ang wika ng Panginoon, kahabag-habag ka sapagkat ikaw ay hubad at kahiya-hiya. So mga minamahal, kagaya ni Pablo, ang idalangin natin ay ang kaalaman sa katotohanan. Yun po ang maging dalangin natin. So ito yung idinadalangin ni Pablo na ang kanyang mga pinaglilingkuran ay magkaroon ng pag-ibig sa pagkaalam ng katotohanan upang yung kanilang karakter ay mabago ayon sa katotohanan. At tatandaan, ang salita ng Diyos ang katotohanan. Tatandaan din, ang Diyos ang katotohanan. Tingnan po natin hanggang sa talatang 12, anong sinasabi? Na ako'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na napaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ayan. So kapag yung karakter po ang nabago, magkakaroon tayo ng mana sa kaluwalhatian. Datapwat kung tayo man nagkaroon ng mabuting kalusugan, nagkaroon tayo ng magandang tahanan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mangaral, datapwat yung ating karakter hindi na bago, tayo po kaya ay dadalahin sa kalangitan. Tatandaan po ninyo, yung mga Israelita, dapat yung kanilang paglalakbay galing Ehipto hanggang Kanaan, dapat ay 10 araw lang. Sapagkat yun ay mga 400 kilometers lang ang layo. Datapwat inabot sila ng 40 years. Ang Panginoon nangako na ako ay babalik upang kayo ay aking tanggapin. Subalit tatandaan, sinasabi ni Ellen White, when the character of God is fully reproduced in His church, then He will come to claim them as His own. Maganda na tayo ngayon ay milyon-milyon na ang kaanib. Subalit ang pinakamahalaga, ilan kaya ang nabago ang karakter? So ito po ang ating idalangin. Huwag nating kaliligtaan na pinapanalangin natin yung mabuting kalusugan, pinanalangin natin yung kagalingan, pinanalangin natin magkaroon tayo ng magandang tahanan, magkaroon tayo ng magandang trabaho. Subalit lahat ng yan, iiwan yan pagdating ng panahon. Ang tanging ating madadala, yung ating karakter. Tingnan po natin yung sinasabi sa talatang 11. Ano po ba yung sinasabi sa talatang 11? Nang kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Kinakailangan na tayo ay magkaroon ng katuwiran, subalit ito ay tanging sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin maaaring baguhin ang ating karakter na maging kagaya ng karakter ni Kristo. Ang tanging makagagawa niyan ay ang banal na
Espiritu. Kaya napakahalaga po na ating idalangin, ating hingin na tayo ay magkaroon ng karakter ni Kristo. Yan po ang dapat nating ipanalangin at tatandaan na yung katuwiran ni Kristo, siya ang mangyari, hindi yung ating katuwiran. Malimit po yung ating sariling katuwiran, okay na sa atin. Subalit pagkatatandaan, yung katuwiran ni Kristo ang kailangan. At tatandaan na magagawa ito hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya napakahalaga po na ating parating idadalangin. At ang pangatlo, tingnan po natin sa talatang 12. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Ang idinadalangin ni Pablo, maunawa na ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng lahat ng nagmamahal sa Diyos. So yun po yung pinakapunto ni Pablo at dalangin na maunawa nating lahat na tayo ay nagdaranas ng mga karanasan na hindi natin maunawaan kapag minsan datapot ang lahat na yan ay gumagawa sa ikabubuti ng lahat upang tayo ay hindi po madaling nadi-discourage. Ang Diyos gumagawa at hindi tayo pinababayaan kailanman. Yun ang kanyang pangako. Humayo kayo at ako'y laging sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Subalit sa ating paghayo kapag kaminsan ay mayroong mga nangyayari na parabagang hindi mabuti. Datapwat yung inaakala nating mabuti, hindi mabuti, ay may mabuting magiging bunga. Katulad po ng karanasan ni Moises. Si Moises ay nanalangin na siya ay tulutan ng Diyos na makatawid doon sa Kanaan. Datapwat ang sabi ng Panginoon, hindi na. Umakyat ka na sa bundok, mamamatay ka na. Nung siya'y mamatay, ang wika, hindi nabawasan yung kanyang lakas, yung linaw ng kanyang mata, hindi nagkulang. Datapwat siya'y namatay. Iniisip ng iba, kawawa naman si Moses. 40 years na naglingkod, pagkatapos nung papasok na lang, hindi pinahintulutan. Datapwat sa patuloy na pag-aaral ng banal na kasulatan ating nalaman na kaya pala si Moses hindi masumpungan yung kanyang libingan, matagal na hinanap ng mga tao saan siya inilibing ng Panginoon, wala. Sapagkat siya pala dinala na ng Panginoon sa langit. Ang gusto ni Moses makapasok sa Kanaan. Ang gusto ng Diyos makapasok siya sa langit na Kanaan. So meron po mga bagay na hindi natin maunawaan na tila baga tayo ay naapi, tila baga tayo ay lugi. Subalit kung ating pag-aaralang mabuti, ang lahat na nangyari sa atin ay ginawa ng Diyos para sa ating ikabubuti at ikabubuti ng iba rin naman ng mga umiibig sa Kanya. At yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating mga pinag-aralan. Number 1, ang makasangkot sa gawain ng pangangaral ay nagbibigay ng tagumpay ng iglesia at ng gumagawa nito. Number 2, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pag-ibig sa isa't isa. Number 3, marapat na ang bawat isa ay lumalago sa pagkaunawa ng Ebanghelyo. Mahalagang maunawaan na tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Number 4. At number 5, hindi lahat ng karanasan ay mabuti, subalit lahat ay gumagawa sa ikabubuti ng lahat. So mga minamahal, sana po muling nakatulong itong ating munting pag-aaral na ito. Ang pagpapala sana ng Panginoon ay patuloy nating kamtan at tayo sama-sama nawang lumago sa pananampalataya, sa pag-ibig, pagkakaroon ng karakter na katulad ng karakter ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sapagkat ikaw na aming Diyos
ay gumagawa ng lahat ng mga bagay para sa aming ikabubuti. Kami ay iyong inaatasan na makiisa sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo, sapagkat sa pangangaral at pag-aaral, kami ay lalago sa pagkaunawa, sa pagkakilala, hanggang sa aming makita ang pangangailangan ng aming paglago. Salamat po sapagkat iyong ipinagkakaloob ang banal na Espiritu upang kami ay gabayan, hindi lamang upang maging matagumpay sa sanglibutang ito, kundi maging matagumpay na papasok sa iyong banal na kaharian at makasama mo magpasa walang hanggan. O Ama Banal, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na patuloy na magkaroon ng marubdob na pagnanasa ng pagbabahagi ng iyong banal na salita, pangangaral at pag-aaral, pananalangin, upang kami ay sama-samang lumago sa pag-iibigan, sa karakter, hanggang sa dumating ang araw na kami handa na nasasalubong sa aming Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ang iyo po nawang mayamang biyaya ang ipagkaloob sa bawat isa sa amin ngayon, kasama ng aming mga mahal sa buhay, sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pagpapala ng Panginoon ay kamta nating sama-sama. God bless po. Hanggang sa susunod, huwag kaligtaan, share, and subscribe.